Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan. Sa bawat kwento, may diwa ng serbisyo. Sa bawat balita, may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Ayaw, alin? Hindi ko maamapos. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng Pilipino saan man panig ng mundo. Ito ang Tambalang JK Magracia at Ares Gutierrez. Kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, handog ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon ay Martes, ika-4 ng Nobyembre, taong kasulukuyan. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Filipinos. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO engages with the LGU of Lagindingan, Misamis Oriental. Interagency Committee on Month of Overseas Filipino or IACA IAC MOF conducts migrant fair in Albay. CFO hosts Romanian Ambassador, Her Excellency Raduta Dana Matake. CFO announces work suspension today in Cebu and Cagayan de Oro Extension offices. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas, Cagayan de Oro Extension Office, paid a courtesy visit on October 27 to Lagindingan, Misamis Oriental Mayor Attorney Roy Macua at the Municipal Hall of Lagindingan. The delegation, led by Senior Immigrant Services Officer Erlinda Pele, Ms. Jody May Luzon, and Ms. Kezia Barros, discussed the Commission's mandate, services, and flagship programs,
such as Ugnayan with Filipinos Overseas, ULEAD, and Balinkbayan. Mayor Macua expressed appreciation for the visit, noting that it clarified the distinction between the CFO and the Department of Migrant Workers. Public Employment Service Office Manager Harold Egama also joined the discussion, sharing that the municipality regularly hosts activities for overseas Filipino workers and is eager to collaborate with the CFO. Mayor Macua likewise expressed interest in hosting future CFO activities and requested statistical data on overseas Filipinos from Lagindingan for future local initiatives. Both parties agreed to maintain coordination with Mr. Igama, inviting the CFO to attend their upcoming PESO meeting to present the agency's programs to other PESO offices in Misamis Oriental. Talaga. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. In other news, the Interagency Committee on the Celebration of the Month of Overseas Filipinos o IAC-MOF in preparation for the upcoming celebration of the Overseas Filipino Month in December organized a migrant fair on October 29, 2025 at the Ibalong Centrum for Recreation, Legazpi City, Albay. CFO Chairperson Secretary Dante Clink ang II, Legazpi City Mayor Honorable Hisham Ismail, Overseas Workers Welfare Administration OWA, Deputy Administrator Attorney Jasmine Ann B. Gapatan, Department of Foreign Affairs Director Catherine F. Alpay, and the Department of Migrants Workers DMW Regional Director Attorney Gina Paclibar Laceda led more than 20 government agencies and partners in bringing their mandate and services closer to overseas Filipinos and their families in Albay. Close to 700 constituents participated in the fair, availing of frontline services, joining raffles, and playing games organized by participating government agencies. The Legazpi City Migrant Fair is the last to be conducted by the IAC-MOF before the celebration of the Month of Overseas Filipinos this December. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas, led by its chairperson, Secretary Dante Clink Ang, received Romanian Ambassador to the Philippines, His Excellency Raduta Dana Mataki, and Consul Petrica Bada on October 30 at the CFO main office in Pasay City. Key personnel from each division presented their projects and initiatives to contextualize the mandate of the Commission and to identify possible areas of collaboration between the Romanian Embassy and the CFO. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Another public service announcement from the Commission on Filipinos Overseas. The Commission on Filipinos Overseas extension offices in the cities of Cebu and Cagayan de Oro will remain closed today, November 4, 2025, due to bad weather caused by Typhoon Tino. The CFO main office in Pasay City and other extension offices in the cities of Baguio and Davao will continue to operate as usual. For more updates, please visit the official website and FB page of the Commission on Filipinos Overseas. Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Ngayong araw, tatalakayan natin kung paano papaiigtigin ang suporta sa ating mga overseas Filipinos sa pamamagitan ng mga migrant resource centers. Sa ating mga viewers and listeners, iniimbitahan po namin kayo na magpadala ng inyong mga katanungan sa pamamagitan ng pagkomento sa ating Facebook Live at babasahin po natin ito mamaya lamang po. Tayo po ay kasulukuyang napapanood sa official Facebook pages ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Upang bigyan tayo ng mas malalim na paliwanag tungkol sa Migrant Resource Centers, panauhin po natin ngayong umaga si Ginoong Nicanor Liosas Jr. Magandang umaga po, Sir Nick.
Good morning po sir at magandang umaga po sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Ayun. Bago tayo magsimula, Sir Nick, gusto ko lang muna kamustahin kayo dyan. Mukhang malakas din po ang ulan po dyan sa lugar nyo po dyan sa Tabaco City. Tama po ba? Yes po sir, pabugso-bugso po yung ulan dito. Biglang uulan, bigla naman pong titigil. Sa ngayon po, medyo tumigil ng konti yung ulan. Ayun, maigi po kung ganun. Sir Nick, magandang umaga sa inyo dyan. Ano po ba ang ginagawa ng isang migrant resource center? Yes po sir, ang ginagawa po ng Migrant Resource Center, lalo po kami dito sa Tabaco City, kami po ang nangangalaga ng ating mga overseas Filipino workers na nasa abroad at yung kanilang mga naiwan na pamilya po dito po sa Tabaco City. Paano po ba ang sistema ang ginagawa ninyo dyan? Yung mga OFWs po ba na taga-Tabaco ay kailangan pong pumunta muna sa inyo dyan para magparehistro bago umalis patungo sa kanilang deployment? Yes po sir, mayroon po kaming mga kinakandap na tinatawag nating pre-migration orientation seminar sa pakikipagtulungan po natin sa DMW at sa OWA. At mayroon din po tayong mga tinatawag na mga overseas family circle, yung mga nasa mga buro barangay, sir. So ilan po ba nagkaroon na po ba kayo ng bilang kung ilan na po ang OFWs na galing po sa Tabaco? Sa ngayon po, sir, ang pinaka may bibigay po namin na bilang, bagamat hindi po eksakto, ay halos nasa mahigit 5,000 na po ang aming OFW na galing po ng Tabaco. Okay. Paano naman po yung meron po tayong mga tinatawag na direct hires, yung mga hindi dumaan po sa ating mga ahensya dito at doon na mismo sa kanilang place of work nakakuha ng trabaho. Paano po natin sila naaabot? Sa pamamagitan po sir ng aming inilunsad noong nakaraang taon na online registration, doon po namin sila na kukonek, na kukontak at yung kanilang mga pamilya po dito sa Tabaco City ay nagpupunta mismo sa aming opisina. Nakikipag-ugnayan po sa atin na yung kanilang pamilya ay na direct hire nga po. Ayun. Sir Nick, napakaganda ng mga ginagawa niyong programa natin, no? Tanong ko lang, kailan ba ito nasimulan, tong inyong Migrant Resource Center dyan sa Tabaco City? At siguro second question ko na lang din, yung mga iba pang mga inisyatibo ninyo, no po? Yung pong Migrant Resource Center, sir, ito po ay naitatag noong 2019. Pwede po nagkakamali, buwan ng June. June 17 po yata yon, nagkaroon kami ng inauguration ng opisina ng Migrant Resource Center sa Tabaco. Pero bago po nagkaroon, sir, ng Migrant Resource Center, nagsimula po itong OFW Help Desk na ito po ay nag-uopisina mismo sa loob ng opisina ng peso namin dito sa Tabaco City. So, sa pamamagitan noon, yung OFW Help Desk, nagmuro barangay na po kami at nag-organize ng mga tinatawag nating OFC o yung Overseas Family Circle. At doon po nagsimula na dumami ng dumami hanggang sa naubos na po naming ma-organize yung 47 barangays po ng Tabaco. Kaya yung pong ating mga organization sa kada barangay po, lahat ng barangay po ay meron na po tayong opisina ng mga Overseas Family Circle. Ano naman po ang ginagawa ng mga OFW Family Circle? Ano po ba yung mga ginagawa ninyong activities dyan at bakit sila nahihikayat sumama sa inisyatibang yan? Oo. Marami po sir, marami po silang mga ginagawang mga aktibidad. Pangunahin na po yung kapag ka mayroong mga problema yung ating mga pamilyang OFW sa ibang bansa, mismo kung saan silang barangay, doon po nakikipag-coordinate yung pamilya sa mga officers ng Overseas Family Circle at yung mga officers naman po ay sila yung nagdadala sa amin dito sa opisina kasi meron po kami mga lugar na may nasa isla, mayroon pong nasa upland, kumbaga mga malalayo sir yung iba
na barangay. Kaya doon muna po sa barangay ini-screen yung problema ng isang OFW. Saka po ini-endorse dito po sa opisina namin. At kami naman po sir ang mag-endorse sa mga opisina natin sa DMW o kaya sa OWA. So ganun po sir ang aming protocol dito po sa Tabaco City. Sir, nabanggit nyo na ganyan yung ginagawa ninyo po, no? Sabihin nyo nga po sa ating mga tagapakinig, ano po yung mga sa karanasan nyo po, ano po yung mga naging common na mga naging problema o complaints na inyong naaksyonan o inilapit sa inyo ng ating mga kababayang nasa ibayong dagat po? Yes po sir, ang pangunahin sir na problema ng ating mga OFW, una na po yung tinatawag natin pagmamaltrato ng mga amo nila, lalo po yung ating mga domestic worker. Ayun. Ang ganda-ganda po nung panghikayat ng sila ay nare-recruit, mayroon silang day off, yung kanilang sweldo ay kompleto. Pagdating po doon sa mismong amo na sa ibang bansa, naiba na po sila yung usapan. Hindi na po sila pinag-day off, overwork na po sila, at yun nga po, bisa nakararas pa ng pagmamaltrato. So yun ang pangunahin sir na isang problema dito ng ating mga overseas workers na nandiyan po sa ibang bansa. Yan ang mas maraming problemang dinudulog po sa opisina namin. Ayun. Oo. Yun pong mga anak ng mga migrant workers natin. Ako po ay dati rin pong OFW. So naiintindihan ko po yung sentimiento ng ating mga kababayan. Paano po natin tinutulungan yung mga pamilya, lalo na yung mga bata na nagkaroon po kasi ng long distance relationship yung mga bata sa kanilang mga magulang. So paano po natin sinusubukan punan yung pagkukulang na yun? Sa ngayon po sir, mayroon po kaming kasalukuyan mga sinasagawa na tinatawag nating pag-oorganisa sa mga anak ng OFW. So binubuo po namin ngayon tinatawag namin Migrants Youth. Ang term naman po na ginagamit ng OWA ay parokya ni OWA. So, nung nakaraang taon, sir, nagkaroon na po kami ng mga trainings and seminar. Mayroon pong mga consultation na ginawang mga activities si OWA. So, sa pamagitan doon, ay doon namin dinala yung mga anak ng mga OFW at mayroon din pong mga part na nagka-counseling sa pagkakataon na yon. So, sa ngayon po, tuloy-tuloy po yung aming sinasagawang Migrants Youth Organization. So, magkakaroon po sila ng bukod sir na organisasyon na puro anak lang po ng OFW. Ang target po natin ay by school and by barangay. So, gano'n po ang pasok na ginagawa namin, sir. Yung nabanggit yung training, ano po yung mga klaseng training ang binibigay natin Mostly, sa mga sir, bata? more on may kinalaman sa kanilang mga pag-aaral, yung mga financial literacy, financial management. Kasi yun po ang dapat na maintindihan ng mga anak ng OFW dahil ipinapadala ng kanilang mga magulang ay hindi wawaldasin ng mga bata. Dapat matuto sila ng financial literacy at mga financial management. Sir, napakaganda ng mga adikain at mga ginagawa po ng opisina nyo. Pero gusto ko lang po sana ring itanong dahil ang programa po natin ay Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Ano naman po yung mga naging nyo? Kasi paulit-ulit nababanggit nyo DMW, OWA. Sa aspeto naman po ng mga permanent migrants po natin, hindi po mga overseas workers po talaga, meron din po ba tayong programa para sa kanila po? Yung sa ngayon, sir, yung tinatawag nating mga immigrants na nandun na mismo sa ibang bansa, noong nagsimula po itong taong 2025, nagkaroon po kami ng seminar sa Legazpi, sa pangunguna po ng IOM. So doon po ngayon binubuo yung ating Filipino diaspora. Yun. So sa pamagitan po ng aming online portal na Balinkbayan at yung aming mismong sa MRC, yung aming online registration. So doon po namin, sir, maililink yung ating mga Filipino diaspora na nasa ibang bansa. Meron na po kami, sir, mga contact na pwede namin silang pasimulan. At isa rin po yung sa mga target namin na buuhin sila at i-link para po
kung sila po ay talagang doon na sa ibang bansa, at least kung sila yung uuwi din sa Pilipinas, makabahagi pa rin po sila sa mga proyekto at aktibidad na inilulunsad po ng Migrant Resource Center at ng ating mga ahensya ng gobyerno. Okay. Natuwa naman po ako na nabanggit nyo isa sa mga flagship programs po ng komisyon namin ng CFO, no, yung Balikbayan po. So, ibig po nitong sabihin, sir, naging bahagi po kayo ng mga trainings na kinokondak po ng Balikbayan po. Kasi recently, dumalaw din sila dyan, hindi lang para sa Month of Overseas Filipinos, kundi para din po sa training po ng Balikbayan. Tama po ba? Yes po, sir. Siguro po kung hindi ako nagkakamali, sir, mga pang-4 na taon na namin na na-involve sa Balikbayan portal. So, nagiging bahagi po kami ng CFO doon sa pagbuo ng portal na yon. Kaya rin, sir, nagiging updated po ang tabako. Ayun, oo. Kung gano'n. Natutuwa naman ako na may mga tie-ups na po pala tayo na existing. At syempre, sana mapaigting pa natin to. And syempre, we're looking forward na makaharap ulit namin kayo ditong mga dadating po ng mga buwan o taon para po lalo pong palakasin po yung partnership po ng komisyon at syempre ng LGU po ng Tabaco City. Partner, baka may iba ka pang tanong kay Sir Nick. Bilang isang OFW din, nakita ko yung data niya, isa rin siyang dating OFW. At sa Middle East din. Yun talaga ang puntahan, Sir Nick, no? Yung mga, lalo na yung mga technically skilled, saka mga professionals, malakas po talaga ang market ng job market sa Middle East. Sir Nick, yung meron po kasi kami mga nakikita na aktibong promotion dyan sa Tabaco dahil may mga kaibigan din ako dyan sa Tabaco City. Aktibo po kayo sa market ng inyong mga local products. Meron po ba kayong ginagawang programa na pakilusin din ang ating mga kababayan sa Tabaco na naninirahan sa abroad para tumulong sa pag-market ng ating mga local products dyan sa Albay? Yes po, sir. Kagaya po nung pagdalaw dito ni Secretary, ang napag-usapan po yung mga products ng taga-Tabaco. So, nakikipag-coordinate po kami ngayon, sir, doon sa aming mga contact sa ibang bansa kung pwede nila mai-promote. Halimbawa, yung talagang pinaka well-known na product ng Tabaco, yung tabak, yung itakser, yan, yung gunting, tsaka yung iba pa na ginagawa ng aming mga blacksmith dito ng mga kooperatiba. Ang MRC Tabaco po, meron kaming barangay na 2 barangay na nagpo-produce talaga sila ng mga ganong klaseng produkto. Isa po yun sa mga pinopromote namin. Ang totoo, nung nakaraang taon, nung bumisita sa amin yung mga taga-Bacolod, isa yun sa mga ipromote namin sa kanila. Dinala namin sila doon sa gawaan ng mga tabak. At nung umuwi sila, sir, meron sila mga bit-bit na mga pampasalubong na tabak, gunting. Kaya yun, at saka kahit yung mga umuwi galing sa abroad, sir, nagre-request sila ng mga maliliit na mga items para pang-personal na gamit. Oo, pero mahirap ibiyahe sa aeroplano yun. Kailangan i-check-in baggage mo yun, no, sir? Opo. Hindi, kidding aside, maganda po na may mga ganyan po pala kayong inisyatibo rin para sa pag-promote po ng mga produkto natin. Dadako lang po muna ako sa aming Facebook page kasi dahil po yung napapanood nga po ng live sa mga Facebook pages po ng Radyo Pilipinas World Service at ng ng Commission on Filipinos Overseas. Meron po isang katanungan dito, sir, ang isa sa ating mga masugid na nakikinig po. Ang tanong lang po niya ay bilang isang dating overseas Filipino, ano po yung parang naging sa inyo parang nagdagdag para na mai-apply dito sa inyong pagiging resource manager ng Migrants Resource Center po natin diyan sa Tabaco City po. Mga learnings niyo po sa sa abroad nung kayo po ay overseas worker pa po. OFW. Ang una po yung karanasan natin bilang OFW, lalo kami na nadistino sa Saudi. Talagang kita namin kung ano ang hirap ng ating mga Filipino workers sa abroad. Kaya sabi ko nga sa mga anak at sa mga asawa na nandito,
pahalagahan ninyo yung pinapadala sa inyong pera kasi hindi yan pinupulot sa ibang bansa. Yun. Kasi nakikita namin, sir, yung mga nakakaraan, pag nagpadala si Mr., si OFW, ang agad na takbo ng pamilya sa Jollibee kaya sa McDo. Tama. Fiesta ka agad, Hindi naman no? masama mag-McDo, pero dapat isipin mo muna kung saan pa dapat gugulin yung pera na pinapadala ng mister mo. So, yun sir, na-share namin sa kanila yung mga karanasan namin sa ibang bansa na talagang mahirap kumita ng pera. Lalo na kung nagtitipid ka doon, ano sir? Ang titirahin lang natin, chai at saka parata. Opo sir. Oh. Oo. Hindi mo na itatanong, tagang veterano rin dito sa abroad si Sir Ares at alam din niya yung mga sinasabi mo doon na buhay. Sir Nick, meron lang pong issue akong itatanong sa inyo, no? Kasi itong medyo nagiging problema ng ating, well, pangkalahatan na problema, pero marami rin mga pamilya ng OFW daw na naapektuhan ito. Yun pong ang dami pong na-involve sa online gambling. Ayun. Meron po ba tayong kampanyang ginagawa dyan para naman medyo ma-warningan yung ating mga kababayan na teka, hindi totally maganda yung online gambling. Paano po ba ninyo ginagawa yan sa inyong lugar? Yes po sir, dito sa amin, sa pamamagitan po ng aming mga sinasagawang activities, mga seminars, doon po namin sir ipinapasok yung ganyang mga issue na umiwas yan sa mga online gambling at doon kasi dyan pumapasok sila yung mga scammer. At kung makikipag-negosyo ka through online, ay dapat mag-ingat kasi marami na rin po sir na biktima dito ng Yes. mga online mga budol-budol, yung mga scam na yan. Kaya sa pamamagitan sir ng aming mga public awareness campaign na isinagawa noong nakarang taon, so doon namin sir ipinasok yung ganyang mga issue para at least maging aware yung aming mga pamilyang OFW dito po sa tabako. Tungkol naman po sa tourismo, tumutulong po ba yung ating mga tobacco-based OFWs para i-promote naman yung inyong lugar? Yes po sir, sila mismo ang unang nagga-guide, nagiging tour guide sa ating mga balikbayan na mga OFW. Dito sa Tabaco, marami kaming mga pwedeng puntahan na mga magagandang sites, lalo po yung Mayon Planetarium. Yung aming pong planetarium ay nasa gitna mismo sir ng Mayon Volcano. Pwede ka pong umakyat doon. Yun tinatawag naming Little Tagaytay. At meron pa po, marami po kami dito sir, hindi lang po sa Tabaco. In the Inter-Albay, marami pong mga tourism na pwede pong ikutan ng ating mga kababayang OFW. May nabalitaan nga po kami, meron tong restaurant, may coffee shop ba yun o restaurant ng isang sikat na artista na kababayan ninyo? Sinong artista Meron yan? po sir, Marami meron yan. po dito. Nasa bahagi siya ng mainland ng Tabaco. Dinarayo yun po sir, yung ni Aya Midel, yung restaurant. Si Aya Midel Yung pala. mga Japanese sir, Japanese ang kanilang mga cuisine Oh, na yeah. iniluluto doon. Kaya marami pong mga kababayan natin, hindi lang po yung taga-Tabaco, pati yung mga bumibisita, talagang dumadaan doon sa kanilang restaurant. At talagang naman sir, sikat na talaga. Oo Hindi nga, lang sikat yung may-ari, sikat pa yung niya, restaurant. Medyo sikat din yata sa Tabaco yung nagkwento sa akin yan, yung aking kasama dati sa Dubai na si Jun Cargullo. Baka naman kakilala nyo rin yun. Mayroon sila kung mga kilalang Cargullo, siguro baka yung taong yun, mga kamag-anak nila. O, dati po siyang news photographer sa Dubai. Ayun. So, siguro, medyo napapasarap na yung Oo kwentuhan nga natin at meron lang tayong limitadong oras. Unang-una, Sir Nick, nagpapasalamat kami na pinaunlakan nyo kami na maging bisita dito sa programa namin. Bagamat challenging ang panahon dyan sa inyo ngayon at maulan. Siguro, manghingi na lang po kami ng huling mensahe po bago po tayo magtapos po. Para po sa ating mga tagapakinig, para po sa ating mga Pilipino in diaspora po. Yes po sir, sa lahat po ng OFW, hindi lamang po yung nandito sa Pilipinas, lalo na po yung mga nandyan sa ibang bansa. Pwede ko ba sir shout out yung aking mga dating kasamahan? Sige po. Opo, sige na po. Nakamonitor sila ngayon sir, yung aking mga dating kasama dyan sa Saudi Arabia, sila Herbert Lablana sa kumpanya po ng CCC, sa Sulok Project, PSA, at sa CTV NFA Project sa Qatar.
Nandun yung aking mga barkada, sila Bisor Sherwin Alfonso. Yan, nakaantabay sila sir ngayon. At yan po sir yung mga kasamahan ko doon sa abroad na kami yung bumubuo ng mga Filipino community. Kaya mga active din sila ngayon doon sa ating mga programa. Sa lahat po ng OFW, mag-ingat po kayo. At kami naman po na nandito sa Pilipinas ay lalo kami sa Migrant Resource Center. Talagang ginagawa namin ng paraan para lalo pang makatulong sa pamamagitan po ng konti naming kakayahan ay nagkikipag-ugnayan kami lalo po sa CFO, sa DMW, sa OWA, lahat po na may kinalaman sa kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers para po mas lalo tayong sabi nga maingatan at kung ano yung mga para sa OFW ay makamit ninyo at makamit natin lahat. At umasa kayo na tumutulong din po kami sa pagbuo ng mga pulisiya ng OFW. At bago nga ginawa yung DMW ay kasama po kami sa mga bumuo na mga patakaran para maipalaganap at maitatag yung ating Department of Migrant Workers. Kaya salamat po sa inyo sir sa pagpapaunlak sa amin na ma-interview at mabuhay po tayong lahat. Sir Nick, paano pala makokontak o paano maaabot ang inyong opisina, ang Migrant Resource Center sa Tabaco? Ano po ba pwede nilang tawagan o i-email? FB page yung Migrant Resource Center Tabaco City. Naka-ano po kami sa Facebook. At yung akin pong may din po kaming email, yung aming mrctabacocity@gmail.com. So yan po sir yung aming email. Pwede po silang sumulat at pwede rin sila doon sa aming FB page para mas mabilis po yung communication. Ayan. Maraming salamat ulit, Sir Nick. Thank you po. Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. At nagdaan na naman ang isang araw ng pagsasahimpapawid para sa ating mga bawat kwento. Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid namin, layunin naming mapalapit ang gobyerno sa bawat Pilipino sa mampanig na mundo. Tandaan, kababayan, basta't balita at serbisyong publiko. CFO, kasama mo saan man sa mundo. Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.